ang bagong mama ng bayan. Wow! Yes. Mama Colleen. Hi po! Yan. Okay. Maraming salamat sa chance na i-teach. Salamat din po. Ayan. Okay. Magkokonting talambuhay ako talambuhay. So, ano ka pala, after graduation, diretso ka ba ng investigador? After graduation, yes. Opo. Nag-write, hindi actually, after pala graduation, part-time muna ako na AE sa isang PR company. Then after that, writer-researcher na ako sa investigador sa DCWB. Tarush. May encounter ka kay late Yes. Mike Enriquez. Opo. At saka napakabait nun. Kunyari may pagkakamali ako, hindi ako napapagalitan. Tsaka ninong ko siya sa kasal. Talaga Opo. ba? Ninong ko siya. Nakadalaw ka naman. Yes, kasi baka dalawin tayo. Okay. So, ang transition, DJ agad? Ang transition, opo. Paano? May nakadiscover sa'yo na parang madaldal to, bagay to? Nako, ang character ko nag-apply ka? Ang character ko sa radyo, opposite ni Mama Colleen. Kasi hindi talaga ako yung maboka noon. As in, ang alam ng mga tao sa paligid ko, hindi ako pang DJ. Pero nung time na yun, nag-apply lang ako out of curiosity. Parang merong group chat ng mga college friends na sana matanggap ako, ganyan. So parang sabi ko, ano ginawa mo? Nag-audition ako sa ganitong radio station. So ako, hindi ko alam na magiging pang DJ ako. Kumbaga parang nag-apply lang ako out of curiosity. As in, yung usual na application na pupunta ka, pagpasok mo sa guard, ang haba ng listahan, DJ. Parang pang second page na ato, third page ako. Sa audition ako, parang 15 minutes lang. The usual talaga na proseso, walang backer. As in, after kong mag-record, sige, tatawagan ka na lang namin. So, after nun, umalis na ako. Nagantay ako ng 1 week, 2 weeks, 3 weeks, walang paramdam. So, sabi ko, ayoko na. So, parang, nung sinabi ko nung ayoko na, may tumawag sa akin, and go na ako sa first interview. And the rest is history. Ayun. So, writer din, DJ agad. Yes po. Bongga naman. Pero, hindi mo siya dream? Hindi. Ang pangarap ko po ay maging Bold Star. Charing! Charot lang. Hindi ko siya dream. Ang dream ko is, talaga, parang, kung hindi behind the camera, reporter, anchor, or yon. So, kasi more on the serious side talaga ako. Pero yung pagiging DJ, alam ko kasi yung boses ko, hindi siya pang DJ. Kapag ka DJ ka, dapat maganda yung boses mo. Maganda lang ako. Joke! Hindi, pero nag-usher in na kasi yung panahon na hindi na boses lang, personality na rin ng mga DJ. Yes kasi, po. hindi na English, di ba? Hindi po. Character. Actually, nung mga panahon na yun, hindi ko pa rin ma-imagine na parang, paano ako nakapasa? Kasi yung boses ko parang, hindi pa ganito ka-husky medyo boses bata talaga ako. Pero siguro, yung boses ko that time, ito yung kailangan ng radyo, yung tinis niya, kasi meron ding tenga yun na parang, pag ito yung nag-register sa radyo, pag napakinggan ko to, mag-i-instill siya sa utak ko. So siguro yun yung requirements ng time na yun, kaya napasok natin. Tapos nagkaroon ka ng fan base. Yes Doon po. yung character mo kasi. Ayun. Pero ginibap mo for a while. For a while, after 10 years. Si Christine Dera ko sa loob ng 10 taon, and up ko siya after 10 years kasi during that time, meron akong 2 years old na anak. 2. Oo. So, during yung radio station na to, parang 8 hours talaga kami required na sa station. So, parang most of my time, nakakain na siya So, dumating na ako sa punto na mas close yung anak ko sa angel niya. Yung parang gusto ko siya katabi, pero mas gusto niya katabi yung angel niya. So, parang, tapos may times pa na parang, feeling ko, hindi ko natututukan yung pagkain niya o whatsoever. So, parang, nag-decision ako, sabi ko 10 years na rin naman ako in the industry, and during that time din, nag-YouTube na ako, nag-vlog na ako, so parang feeling ko naman social media is the next big thing. So sabi ko siguro, humingi ako ng signs kay Lord, ang daming signs, and nung time na humingi ako ng signs kay Lord, parang poof, bigla niya binibigay. So parang 3 signs yun, binigay niya instantly, and then sabi ko, sige, it's time for me to give up yung pagiging Kristindera ko. So ayun, but luckily, hindi niya ako pinabayaan during ng
duration ng pahinga ko sa radyo. Kasi hindi talaga niya ako pinabayaan. May mga racket dito, hosting doon. So parang naniniwala ako with God's plan. Magaling yung plano niya. Paano, curious lang paano ba magbasa ng sign? Paano magbasa ng sign? Specific kasi ako eh. Like for example, Lord, bigyan nyo nga po. Kasi nung time na yon, naka-on air ako, nakaupo ako, nagbumuni-muni na ako, ang dami na naglalaro sa utak ko. Lord, bigyan mo nga ako ng sign. Is it time for me to give up? Maya-maya biglang tumunog yung cellphone ko. Ate, si Riley, yung panganay ko, ayaw kumain ng breakfast, gusto niya chocolate lang. Sabi ko, kung siguro natutukan ko yung bata, baka hindi siya exposed with chocolate ang gusto. So, yun yung number 1 sign. Number 2 sign, ano ba yung number 2? Basta may number 2, jump tayo sa number 3. Nag-audition ako sa isang online selling TV show. Shop TV, to be specific. I know na hindi ako, parang iba yung atake ng Shop TV eh. Iba yung pagiging radio DJ. Balahura ka kasi sa radyo Baka eh. sa'yo ko nabili yung frying pan na yun. Baka po i-review natin. Mapagpatol ako sa ganyan eh. Ayun. So, iba kasi yung hosting ng Shop TV. Kung mapapanood mo, iba yung iba na kasi ngayon eh. Iba yung selling sa TikTok, iba. Pero yung Shop TV kasi, it's something formal or parang iba yung delivery noon. So, pero sabi ko, pag ako natanggap dito, hindi ako nagpakilala as Cristindera nung pumasok ako doon. Sabi ko, pag ako natanggap dito, maybe this is another sign for me to give up Cristindera. Nung nag-audition ako, the usual, pinakilala ko yung sarili ko as Colleen at Cristindera, tapos pinagbenta ako ng itong gingingin. So, okay, tatawag na lang kami. Nasa elevator ako. Pagbaba ko ng elevator, ma'am, nandito pa po ba kayo sa building? Gusto kong kausapin ng CEO namin. Automatic. So, parang, okay, tanggap ako. Sabi niya, when do you want to start? Etc. Kailangan ka namin dalhin sa Korea. So, sabi ko parang, ang galing ni Lord. So, yun yung mga parang hiningi ko specifically at binigay niya sa akin agad-agad. Malayo naman pala pagitan before love, Ray. Nasa love ka ngayon. Yeah. Ay, tama. Nasa win ka radio. ngayon. Kasi iniisip ko, na-pirate to. Naku, hindi naman. Actually, di ba nga, yun na nga, parang umalis na ako sa love, tapos nag-Shop TV ako. Yung Shop TV, hindi naman siya regular eh. So, freelance basis din yan eh. So, may mga hosting ako on the side, may mga hosting ako online. So, 2 years, feeling ko talaga, plano siya ni Lord. Kasi during that duration, nabuntis naman ako sa second baby ko. At yung second baby Pandemic ko... baby na ba to? Pandemic. Actually, before pandemic. Kasi pinanganak ko siya January. So, parang pandemic na yon. Pero parang lahat eh. Talagang yung second baby ko, tutok talaga ako. As in, very... Napa-breastfeed ko siya for how many months. So, parang hinanda ako ni Lord for another journey. So, ayun, nung time na ang lakas natin kay Lord, hindi ko alam kung bakit. Nung time na sabi ko, Lord, gusto ko nang bumalik ng radyo, na-miss ko siya. Sabi nga nila, once a DJ is always a DJ. So, sabi ko, Lord, parang gusto ko nang bumalik sa radyo. Actually, hindi rin siya naman siya agad binigay sa akin ni Lord. Nag-audition ako sa iba't ibang radio station. I PM'd even my closest friends sa mga connections natin. Kasi baka umubra yung connections. Uy, baka may opening sa inyo, na-reject ako, wala daw opening. Nag-apply ulit ako sa iba, wala daw opening. Sabi ko, Lord, hindi pa ba time? So that was 2 years, 3 years ago. Sabi ko, sige po, kung hindi pa po time, okay lang po. Wag na muna. Pero, nung ako na yung give up, yung sinabi ko na Lord, ikaw na ang bahala. Kung hindi pa tayo na bumalik ako sa radyo, that is okay. After 2 weeks, doon naman may tumawag. Uy, pwede ka ba makausap ng boss namin? Para mag-apply dito sa Win Radio. Then, bumunta ako. Usual talk lang, boss, ganyan. O, kailan mo gusto mag-start? So, may video ako na napaiyak talaga ako right after the interview. Because, again, naniniwala ako sa Jeremiah 29:11. May plano tayo sa buhay. Pero mas matindi yung plano niya. Kasi, parang ikaw gusto mo ganito gawin mo, gusto mo susugaban mo yung ganyan. Pero sabi niya, hindi, may plano ako sa'yo, wait ka lang. Ibibigay ko to sa tamang panahon. So, I think, yun. Yun siya. Malakas ka kay Lord. Lakas natin kay Lord! Sige, yung susunod kong dream, prayer, idadaan ko sa'yo, ha? Baka mas Ito po yung Gcash account.
May padasal. May pa-orasyon. Ayun. Pero yung pagiging in the media, dream mo yan. Yes, kasi I graduated mass communication. Kaya nga yan ang kinuha mo dahil gusto mo talaga mag-media. On-cam talaga. On-cam? Kasi nga, newscaster yung gusto mo, no? Okay, yung isang on-cam, artista. Actually, dati nag-audition ako. Saan? Kaya lang feeling ko na scam ako nung director. Baka mga kami doon, tawag doon, anong tawag doon? Nag-aano kami sa Quezon City Circle, parang yung mga stand. Linawin mo yung Quezon City Circle, ah. Anong ginagawa mo doon? Nag-aabang. Hindi, parang doon kami nagwo-workshop. Okay. Ayan. Pero parang yung director nung time na yun, I forgot his name, parang scam pala. Pero minsan rin akong nag-extra, pero tinakbuhan ako ng talent coordinator sa movie naman, Dream ni Bea Alonso. Then after that, hindi na nasundan kasi nung time na yon nag-absent ako sa klase, umabot ako ng gabi sa shooting, sabay wala ako na uwi, tinakbuhan ako ng talent coordinator. So parang mas nag-focus na lang din ako sa study ng time na yon. Pero pinangarap ko rin naman dati. Nag-aano rin ako, recital, so yun. Nandun pa yung dream na yon. Na pag-aartista, pwede po akong gumanap na punong kahoy. Feeling ko, ang tanda ako na. Feeling ko wala nang tatanggap sa akin. Baka sa Viva Max. Why not? Diba? Paalam natin kay Mr. Kay Mr. Baka hindi talaga, feeling ko baka hindi talaga pang-artista yung ganda natin. Pero ngayon, parang mas marami kang ginagawa kumpara nung nagdi-DJ ka lang sa Parang ngayon, mas kalatang nag-events ka pa, vlog and everything. Ganun talaga pag may matindi pong pangangailangan. Pero mas nasasabay mo ngayon yung mga yan with the kids. Ang maganda kasi now, hawak ko yung oras ko. Like, yung dating station ko, 8 hours, 9 hours, nandun ako eh. Ngayon kasi, on air lang ako sa Win Radio, that's 12 to 3. After that, may umaga na ako, may gabi pa ako. So, hindi ako nakatali. So, more na mas marami akong nagagawa. Dinil mo yon. Ganun yun sa Win Radio. Board work only. Tapos, yung mabait na yung boss ko, kunyari may mga racket na talagang hindi ko matanggihan, boss, baka naman. So, yun. Tapos, may oras ka pa kasi magpa-podcast ka pa. Yes! Kinaya pa ng kakayanin! O, diba? Ganun talaga. Anong concept nitong podcast? Ang concept ng podcast natin is Mama Mo, Colleen. Basically, I'm your mom next door. Ako yung mama na pwede mong lapitan, handa kang damayan, hindi ka huhusgahan. Anong address ng next door na yan? Ang dito po sa... Kasi baka pwede ding utangan. Naku po. Ayan. Basta somewhere lang po dyan. Ayun. So parang ako lang yung parang... Kasi diba ang pagkakaalam natin sa mga nanay, parang strict. Yung mga nanay, KJ, Killjoy. Hindi ako yung traditional mom na kilala nyo. I am the cool mama. Sabi ko nga sa radyo, cool mama ng Philippine Radio. So ako yung mama na cool lang, sa sermonan ka, pero hindi magiging bias, hindi sarado yung utak, open-minded, kumbaga. So, advice ba siya? Advice merong podcast? Advice, merong mga tanong, kung ano-ano yung mga questions ng mga tao, about sa life, love, relationship, so yun po. Wait, may guest ka o isang oras kang talak ng talak mag-isa? Pwedeng magkaroon ng future guests. Pwedeng ako lang, pero pag nanawa na kayo sa akin, mag-comment lang kayo sa social media accounts kung sinong gusto nyong i-guest natin. Pwede naman. Pero may existing kang heart-to-heart, di ba? Yes po. How will this be different? Ang heart-to-heart with Mama Colleen kasi, it's via call or letter reading siya. So, ito yung mga nag-share ng kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Ito kasi, yung podcast kasi, mas malawak. Kumbaga, meron siyang mga segment na pwede natin gawin. For example, una, pag-usapan natin yung buhay mo. Pangalawa, may mga, kunyari, top 5 or top 10 questions na sasagutin natin ng mabilisan. Kasi for example, sa Heart to Heart with Mama Colleen, we are just catering one story per day. With this podcast, mas pwede tayong sumagot ng mga siguro 2 to 3 questions sa isang bagsakan. So, yun. Tsaka mas malawak din. Pero kung meron kang gustong i-heart to heart talk dito sa, anong title ng podcast?
Mama Mo Colleen Podcasts. Pero meron kang gustong i-heart to heart dito na segment. Sino ang mga yon? Artista ba to? Ikaw. Sino nga ba? Si Madam Chris Aquino. Matapang! Joke lang! Why not? Kasi trending siya. Kinabahan ako bigla. Hindi, ano ba? Sino ba? Hindi, na-curious ako. Ewan ko kanina kasi, nabasa ko lang yung mga post ni Madam Chris Aquino. Na-curious lang ako how she's handling yung sakit niya, yung paano na yung buhay niya now. Kasi may nabasa ako na parang may nagtanong kung babalik pa ba siya sa showbiz, pero sabi niya parang after this nangyayari sa kanya, parang gusto niya ibang direction. So siguro siya, sino pa ba? Kung sinong available na pwede nating makausap puso sa puso, kung sinong willing mag-open ng kanilang story. Wala naman tayong uurungan. Wah. Okay, eto na lang isang scenario. Kunwari hindi ikaw si Colleen. Ay, hindi. Tama. Paano ba? Kunwari nandito ka, ikaw nakaupo ngayon dito. Kinakausap mo si Colleen. Ano itatanong mo kay Colleen? Anong itatanong ko kay Colleen? Ano ba? Kailan kaya yaman? Charik. Mayaman ka na, no? Dami-dami mo maganda lang tayo. Maganda lang tayo magdala ng buhay. No. Ano bang itatanong ko kay Colleen? You're building a house na, di ba? Yes po. O tapos na? Building still. Still. Oo, pero kailangan na natin mag-loan. Sino kayo magpapautang sa'yo? Ayan. Yun ang ano. Yun ang tatanong mo. Ano ba? Ano pa? Ano ba ang mga fears mo sa buhay? Or, kasi wala akong matanong. Kayo na lang magtanong. Hindi kasi ako, going with the flow lang ako sa life eh. Wala naman akong, kumbaga, wala akong regrets. Kasi siguro, lahat ng decision ko sa buhay, sinasama ko lagi si Lord. Kung may mangyari sa akin, lahat ng fears ko, lahat ng questions ko, lahat ng tanong ko, lagi ko inaakyat sa Kanya. So parang feeling ko, yung bigat, walang bigat. Kasi alam ko kung paano siya, kung kanino ko siya i-entrust. So parang ganun siguro yung faith ko, na parang wala na tuloy ako matanong. Parang kung nag-worry man ako, Lord, kayo nang bahala. Lagi akong ganun. Lord, kayo nang bahala, ako na lang ang gagawa. Kasi nga, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So yun lang. So siguro, ang itatanong ko na lang siguro, kumusta yung health mo? Or may advice na lang siguro ako kay Mama Colleen. Mama Colleen, alagaan mo yung health mo. Kasi alam ko marami ka pang gustong i-achieve para sa pamilya mo. Yun. Ano pang, anything else you want to tell us about your podcast? Ayun, ano pa ba? Pakinggan nyo na lang po. Listen to discover. Basta po, marami tayong, hopefully soon, magkaroon tayo ng mga guests na makikisawsaw or makikipagkwentuhan sa atin. Hopefully, marami tayong matouch na mga listeners sa Spotify na maging instrumento ito para maging positibo tayo sa buhay. Kasi I believe na marami sa atin, marami tayong pinagdadaanan. I believe kailangan natin ng kausap. And I hope this will be an instrument para kahit papaano, lumaban ka pa rin sa buhay despite na sukong-suko ka na. Kasi marami po sa atin talaga, they wanna give up na, pero minsan pag nakakaramdam sila ng may nakakausap sila, parang lumalaban sila. Pag nai-inspire sila, parang yun yung mga naririnig ko palagi na parang, Mama Colleen, salamat sa programa mo. Mama Colleen, maraming salamat sa sinabi mo. Dahil sa'yo, parang na-inspire ako para lumaban sa buhay. So, yun lang naman yung goal ko and feeling ko, mission ko, to be an inspiration sa mga listeners natin. Yeah, parang pasente na to. Nonin. And yung i-invite mo na ang mga, ano ba to? Mama lang ba ang gusto mong target market? I'm sure hindi naman, no? Hindi naman. Ayun, so please catch me on Spotify, Mama Mo Colleen Podcast. Ano man ang iyong edad, ikaw ba kabataan, nanay, tatay, tara usap tayo. Boy, Sinapian. Tara usap tayo. Hindi,
Ako po ang inyong cool mama ng Spotify, Mama Mo Colleen Podcast. Mapapakinggan na po yan dito sa Spotify. So sana po, supportahan nyo po itong ating podcast na ito. And excited ako na makatouch ng lives. At sana, again, maging instrumento rin ako para kung ano man yung pinagdadaanan ninyo, gumaan-gaan sa pamamagitan ng Mama Mo Colleen Podcasts. Heart, heart. Oh, thank you. Thank you po. Pero